Magandang gabi po, nandito na naman po ako. Sana nasa maayos po kayong kalagayan. Nasa final chapter na po tayo, magkakaroon na po ng palipat-lipat na senaryo o eksena ang ating kwento. Kumbaga po para tayong nasa harapan ng malaking telon. Kunyari, sine-sine, ganun ang aurahan po natin ngayon. Sama-sama nating paglakbayin ang imahinasyon sa magaganap na paghaharap ng maestro na nasa katawan po ni Allen, ng anak nitong si Leila at kasambahay na si Concha, laban kay Allen, yun pong totoong Allen, na nasa katawan naman ng maestro sa asawa niyang si Rebecca at ang mga kakampi nila mula sa lumang bahay ampunan. Pero bago po tayo magsimula nga po pala, isa-shoutout ko po muna yung mga nagsusupport po na palagi pong nandiyan, Team Lablab. Salamat po sa inyo. Ganon din po sa Team Vibes, Mami News TV. Thank you po sa suporta. Sa tatay ko na number 1 ko pong tagahanga at kritiko at the same time. Ganon din po kay nanay na malamang nakikinig din habang inihahanda ang mga gamot na iinumin ni tatay. Shoutout ko din po si Sir Billy Caracas na husband po ni Myra Jimenez. Sir, sana magustuhan niyo po. Maraming salamat din po sa mga super chatters po na napaka-generous po para magpalipad po ng mga kumukulay, kumukutitap ng mga kulay. From doon pa po sa simula hanggang po sa nag-last na premiere po. Mentionin ko na po si Lalak TV. Salamat sis. Napakalaki po ng tulong. Sobra. Thank you po. At kay Ivana Alawi ng live streaming, si Auntie Merly Manzano. Thank you po, Auntie. At syempre, thank you po sa aking soulmate at palangga na unconditional po kung magmahal at sumuporta. Kay Sofia Aiza Perez Grace. Thank you so much. At syempre po, maraming salamat po sa inyong lahat na nagpatuloy sa pagsubaybay at ngayon kasama ko pa rin po sa ending from doon po sa mga mata ni Virginia at ngayon naman po ay kay Leila. Alam kong marami na naman akong sinabi at naiinit na kayo. Kaya sisimulan na po natin. Sana po magustuhan nyo ang pagsasalarawan na gagawin ko. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako. Maraming salamat po. Muling nagkita sina Rebecca at Allen. Ikinuwento ni Allen sa asawa ang mga nangyari. Ikinuwento rin ni Ryan kung paano sila nakalabas sa mahikang nagbilanggo sa kanila sa pamayanan ng kulto. Ipinaliwanag ni na Padre Manuel at Padre Vicente ang tungkol sa maestro at kung paano ito mapipigilan sa binabalak gawin. Isang krusipihong punyal ang ibinigay ng mga ito kay Rebecca at ayon sa mga ito, iyon lamang ang sandatang maglalago sa katawan ng maestro. Subalit, natuklasan ng maestro ang balak gawin ni Rebecca na ikinagalit nito. Nalaman ni Allen mula kay Teacher Suzette na di na nakikita si Rebecca sa eskwelahan na posibleng nakakulong na ang ginang. Kaya naman, dali-dali nitong pinuntahan ng asawa nang di pinaalam sa mga kasama. Ang pagwawakas, takdang panahon. Naipasok ni Allen sa subdivision ang kotseng minamaneho nang muling ipakita sa dalawang gwardya ang gate pass na ipinagamit ng pari sa kanya. Sinadya niyang lampasan ang bahay nila ni Rebecca. Ang bahay na nooy pugad ang kanilang pagmamahalan at ngayoy bilangguan na ng kabiyak. Pumarada siya sa di kalayuan.
Mariin niyang ipinikit ang mga mata at taimtim na nanalangin. Dakilang Diyos, gabayan niyo po ako. Kasihan nawa ng inyong awa at tulungang mailigtas ang aking asawa. Ang lahat ng papuri ay sa iyo, Panginoon. Nagsusumamo ako sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sumagap si Ale ng hangin at saka marahas na ibinuga. Pinakalma niya ang sarili bago umibis sa loob ng sasakyan. Pasimple niyang inilinga ang paningin sa paligid. Nang makitang walang ibang tao, naglakad na siya palapit sa bahay nilang mag-asawa. Maingat siyang nakapasok sa bakuran ng dating tirahan. Dahil kabisado ang pasikot-sikot at ang kinalalagyan ng duplicate key, madali siyang nakapasok sa loob. Animo isang magnanakaw. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa kanilang silid. Ngunit wala si Rebecca sa loob. Kung gaano kaingat nang pumasok, ganoon din siya kaingat nang lumabas. Pinasok din niya ang 4 na silid kung saan isa sa mga iyo'y nalaman niyang playroom pala. Ngunit hindi pa rin niya natagpuan ang asawa. Nanlalata niyang iginala ang paningin sa kabuuan ng bahay. Nasaan ka, Rebecca? Nasaan? Natigilan siya nang may maalala. Sa basement! Samantala, sa labas. Humihingal na si Concha sa paghabol sa alagang nagpapatakbo ng bisikleta. Ayon sa maestro, kailangan nilang kumilos ng normal. Kaya tuwing hapon ay lumalabas sila upang makita ng mga magdaraan, upang walang mahalatang kakaiba ang mga kapitbahay. Leila! Sandali lang! Antayin mo naman ako! Sigaw ni Concha. Napangiti ito nang huminto nga ang binabantayang bata. Ngunit mali ang inaakala nito. Natigilan si Leila at napahinto dahil may naramdaman. Huminto ito sa tapat ng gate. Otomatikong pumihit ang mukha at hinagod ng tingin ang bahay. Halika na sa loob. Pawis ka na, oh. Halika na, pumasok na tayo. Aya ni Concha sabay lapit sa gate upang iyo'y buksan. Huwag! Naigtad si Concha. Nilingon ang paslit na sumaway sa kanya. Nagtaka siya nang bumaba ang alaga. Basta na lang iniwanan ang bisikleta at naglakad palapit nang di inaalis sa bahay ang paningin. Bakit? Shh! Anas nito. Nanlisik ang mga mata at saka sinabing, may nakapasok sa loob, Concha. Samantala, sa lumang bahay ampunan. Ano? Umalis si Mang Alin? Bulagat na tanong ni Christian. Oo, Kuya Christian. Magkasunuran lang sila ni Ate Suset. Hindi pa nagtatagal nang dumating si ate. Magmamadali namang umalis si Mang Alin. Nag-aalalang sagot ang binatilyong kausap nito. Napailing si Christian. Lumarawan sa mukha ang pag-aalala. Pinuntahan ng mga ito si Padre Vicente at pagkatapos ay tumuloy naman kay Padre Manuel. Kailangan nating sundan si Allen.
Sa ginawa niya'y lalo lang malalagay sa panganib ang buhay ni Rebecca. Ganun din siya. Aalis na tayo ngayon din, sabi ng pare. Matapos ihanda ang lahat ng kakailanganin, ay lumulan na sila sa isang malaking van. Sa basement, natagpuan nga ni Allen ang asawa sa madilim na bahagi ng kanilang basement. "Rebecca!" sigaw niya pagkakita sa nakagapos na ginang. Inilang hakbang niya ang pagitan sa kanilang dalawa. "Tangina, anong ginawa nila sa'yo?" Allen. Nagtatagis ang mga bagang. Maingat na hinaplos ni Allen ang mukha ng asawang kababakasan ng inabot na paghihirap. Dahil nakatuon ang pansin sa isa't isa, hindi nila namalayan ang papalapit na mga yabag. Halos magkasabay na napatingin sina Rebecca at Allen sa pinanggalingan ng palakpak na narinig mula sa maestro. Nasa tapat pa lang ng gate sina Leila at Concha ay dumating na ito. At nang malamang may nakapasok sa loob ng bahay, sa basement agad dumiretso. Inabutan nito ang madamdaming tagpo ng mag-asawa. Iniharang agad ni Allen ang sarili sa katawan ng ginang. "Pinahanga mo ko sa iyong katapangan, Allen. Ngunit natatawa rin ako sa iyong kahangalan. Ano ang magagawa mo upang kalabanin ang aming lakas?" Nang uuyam nitong sabi, ang nakangisi nitong mukha ay naging mabangis. "Hindi ka magtatagumpay, maestro. Ang kasamaan, kailanman ay hindi magwawagi laban sa kabutihan!" Umeko sa kulob na paligid ang malutong nitong halakhak. Nakapangingilabot, nakabibingi ang dumadagundong nitong tinig. Nang tumigil ito sa paghalakhak, ay binalingan agad ang lalaking naging kapalitan ng katawan at sa isang iglap, nalapitan. Nanlilisik ang mga mata nitong tila nagliliyab. Gamit ang isang kamay, dinakot nito ang leeg ni Allen at iniangat. Masukasukang napadaing si Allen habang kumakasag, hindi makahinga. "Bitiwan mo ang asawa ko! Demonyo ka!" Malakas na sigaw ni Rebecca habang nagpupimiglas makawala. "Bitiwan mo ang asawa!" Matalim na tingin mula sa malilisik na mata ni Leila ang nagpatigil sa pagsigaw ni Rebecca. Animo isang malaking palad ang sumakop at lumalamukos sa buo niyang mukha. "Huwag mong sisigawan ang aking ama!" Asik nito. Galit na galit. Halos mapugto ang hininga ni Rebecca. Natatakpan ng hindi nakikitang kamay ang kanyang ilong at bibig. Malakas ang puwersang mariing tumatakip sa mukha. At sa bawat pagpiglas niya'y lumalagutok ang litid sa kanyang leeg. Wala siyang nagawa kundi lumuluhang panoorin ang asawang pinahihirapan din. Inihagis ng maestro si Allen. Tumama ang katawan nito
sa mga lumang gamit na nakasalansan. Pagkatapos, muling nilapitan, muling dinaklot sa leeg at muling ibinalibag. Binalingan ng maestro ang anak nang hindi na kumikilos ang kalaban. Huminahon ka, Leila. Kailangan pa natin ang babaeng yan sa gaganaping ritual. Pagkaraang mabuksan ang lagusan, saka mo gawin ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Wika ng maestro. Saka pinukol si Rebecca ng matalim na tingin. Halos magsisigaw naman si Concha sa labis na tuwa. Natauhan na ang kanyang Panginoon. Wala na sa himig nito ang pag-aalala at pagmamalasakit sa itinuturing na karibal. Itinigil naman ang paslit ang ginagawa matapos ngumisi. Inihit ng ubo si Rebecca sa paghahabol ng hanging masasagap. Concha, igapos mo ang pangahas na lalaking yan at pagkatapos, sumunod ka sa amin ni Leila. Kailangang maihanda na ang lahat. Nalalapit na ang itinakdang panahon. Masusunod, maestro. Samantala, sa kahabaan ng kalsadang binabaybay ng dalawang pari at mga kasama nito, makikita ang malaking van na nakatigil sa gilid ng kalsada. Ano ang nangyari, Bernie? Tanong ni Padre Vicente sa lalaking nakadukwang sa harapan ng nakataas na hood ng kanilang sasakyan. Hindi ko po makita ang naging diferensya nitong makina, Padre. Sagot ng binatang may kaunting nalalaman sa paggawa ng makina. Maigi siguro, tumawag na tayo ng makakatulong sa atin. Mungkahi ni Padre Manuel. Gaya ng minungkahi ng pari, tinawagan na ni Christian ang mekanikong kakilala. Pupunta na raw po si Manoy. Pagbabalita nito sa mga kasama matapos ang pakikipag-usap sa kabilang linya. Ilang oras na ang nakalilipas ay wala pa rin ang mekanikong ilang ulit nitong tinawagan. Masyado na po tayong maaantala, Padre. Mauna na po kaya kami ni Ryan at May. Nakapwesto na raw po sila Ate Esther sa tapat ng bahay nila Aling Rebecca eh. Sandaling nag-isip ang dalawang pari sa sinabing iyon ni Christian. Sumigi kayo. May tiwala kami sa iyong mahusay na pagpapasya. Susunod agad kami oras na magawa itong sasakyan. Mag-iingat kayong lahat, ha? Bili ni Padre Manuel. Matapos tumanggap ng basbas, ay naglakad na ang magkakasama. Mag-aabang sila ng sasakyang maghahatid sa kanila sa lugar na kinaroroonan ng maestro at ng anak nito. Latag na ang dilim ay wala pa ang mekanikong hinihintay ng mga pari, kaya tumawag na sila ng iba. Samantala, malayo na ang nalalakad nila Christian ay wala pa ring dumadaang pampasaherong sasakyan. Tila sinasadyang wala rin namang may nais mag-angkas sa kanila. Hindi sila nawala ng loob. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad sa pagbabaka sakaling may mabuting kaloobang mag-angkas sa kanila. Kalat na ang liwanag nang dumating ang mekanikong ipinatawag ng pari. Ayon dito,
Nagkaroon daw ng magkakaibang aberya sa mga kalsadang dinaanan nito, kaya noon lang nakarating. Nagkatinginan na lamang ang mga pari at ang mga kasama. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nahirapan ang mekaniko sa pagkukumpuni ng sasakyan, hindi matukoy kung ano ang diferensya. Habang gumagawa ito, patuloy naman sa pagdarasal ang mga nasa loob. Mahapdi na ang sikat ng araw nang tumakbo ang makina ng sasakyan. Matapos ang ilang sandali, mabilis na iyong pinaarangkada ni Bernie. Ang nangyari sa mga pari ay nangyari rin sa grupo ni Christian. Namahinga sila sa isang lumang outpost. Pagod na pagod ang pakiramdam na waring ang pinapanhik ay bundok na matarik. Magdamag silang naglakad sa kahabaan ng kalsadang tila walang katapusan. Pagpasikat na ang araw ay wala pa rin silang masakyan. Nabuhayan sila ng loob nang may makitang truck na paparating. Pumagitna sila at nagkakaway. Huminto iyon sa tapat nila. Matapos ang sandaling pakikiusap, pumayag ang driver na sila iangkas. Nagsiksikan sila sa loob kasama ang kaing-kaing na mangga. Narating nila ang entrada ng subdivision, ngunit hindi sila pinatuloy ng mga gwardya kahit anong pakiusap ang gawin nila. Kaya wala silang nagawa kundi hintayin ang mga kasama. Ano ang gagawin natin ngayon, Kuya Christian? Nag-aalalang tanong ni Ryan. Ngayong gabi na isasagawa ng susi ang pagbubukas sa lagusan. Kailangan nating mapigilan. Ngunit kailangan natin ang tulong ni Mang Allen, lalo na ni Aling Rebecca. Kailangan nating masigurong ligtas sila. May takot sa tinig ni May nang magsalita. Hindi sumagot si Ryan at matamang nag-isip. Ito man ay nag-aalala na rin. Kuya Christian! Kuya Christian! Masiglang pagtawag ni Ryan, sabay turo sa paparating na sasakyan kung saan kumakaway ang mga kasama nila. Sakay na! Sabi ni Padre Vicente nang ihinto ang sasakyan sa tapat nila. Matapos ipakita ni Padre Manuel ang gate pass, ay pinatuloy na ng mga gwardya ang kanilang sasakyan. Sa loob ng bahay ni na Rebecca at Allen, nakahanda na ang lahat ng gagamitin, Maestro, sabi ni Concha. Maaasahan ka talaga, Concha. Maaasahan ka. Ikinatuwa ng kasambahay ang papuring tinanggap. Sa labas, kanina pa pabalik-balik ang sasakyan ng mga pari sa loob ng subdivision, ngunit hindi pa rin makita ang bahay ng mag-asawang Allen at Rebecca. Pinipigilan tayo ng kampo ng demonyo, Padre! Ihinto mo ang sasakyan dyan sa tabi, Bernie. Utos ni Padre Manuel na sinunod naman ang binata. Maaaring gumamit na naman ng tagabulag si Rodrigo upang ikubli ang kinaroroonan nila, gaya ng ginawa niya sa kanilang pamayanan sa gitna ng gubat. Wika naman ni Padre Vicente. Maghihintay tayo sa bahaging ito.
Malakas ang kutob ko na nasa tapat ng kalsadang ito nakatirik ang bahay ng mag-asawa. Patunay ang mga lanta at sunog na dahon ng mga halaman sa harapan. Sabi ni Padre Manuel. Magkakasabay na napatingin ang magkakasama sa gawing gilid ng kalsadang itinuro ng pari. At saka makahulugang nagkatinginan at tila iisang taong nagtanguan. Sa basement. Saan niyo dadalhin si Rebecca? Saan niyo dadalhin ang asawa ko? Sigaw ni Allen nang makitang kinakalagan ang asawa. Huwag kang mag-alala, Allen. Kasama ka. Gusto kong masaksihan mo ang muling pagbangon ng aming pamayanan. Nang pamayanan kailanman ay hindi magagawang lipulin ni numan. Sabi ng maestro na sinunda ng malakas na halakhak. Mula sa basement, ipinanhik ni na maestro at ni Concha ang mag-asawang tunay na may-ari ng tahanang kinaroroonan nila. Laking gulat ni na Allen at Rebecca nang bumulaga sa kanilang paningin ang loob ng kanilang bahay. Tila nagbalik sila sa loob ng kuwebang pinagpagamutan. Naikuyom ni Allen ang mga kamay. Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Rebecca. Bitiwan niyo siya! Sigaw din ni Allen. Nakapigla siya mula sa pagkakahawak ni Concha at mabilis na dinaluhog ang maestrong di man lang nagulat. Natigilan si Allen nang hindi nagawang ilapat ang kamay sa lalaking nasa loob ng kanyang katawan. Dinakot nito ang ulo niya at idiniin. Napaluhod siya sa lakas ng puwersang nakakapit sa buong bao ng ulo niya. Napadaing siya sa sakit. Hangal! Ni dulo ng aking daliri ay di mo magagawang saktan. Pagkasabi, ay lalo nitong piniga ang kanyang ulo. Huwag! Bitiwan mo siya! Sigaw ni Rebecca. Umaagos ang luha sa magkabilang pisngi habang patuloy sa pagpalag. Binitiwan ng maestro si Allen at saka nakangising hinarap ang ginang. Kung susundin mo ang ipagagawa ko, palalayain ko siya, Rebecca. Makalalabas siya ng buhay sa loob ng bahay na to. Ngunit kung susuwayin mo ko, masasaksihan mo ang pinakamalupit na kamatayang igagawad ko sa kanya. Huwag, Rebecca! Huwag kang papayag! Huwag mo akong alalahanin! Huwag kang magpagamit sa kasama! Hindi na naituloy ni Allen ang pagsasalita nang bitbitin ng maestro at tila isang bimpong iwinagayway sa ere. Tama na! Tama na! Susundin kita, maestro. Lahat ang iutos mo, gagawin kong lahat. Ibaba mo na ang asawa ko. Parang awa mo na! Parang awa mo na! Gumuhit ang tusong ngiti sa bibig ng maestro. Sumapit na ang gabi. Nakasungaw na ang bilog na buwan sa makulimlim na ulap. Habang halos lahat ng mga tao ay nasasabik mapanood ang pagkalat ng kulay pula sa kabuuan ng bilog at pagkalaki-laking buwan. Umuusal na ng panalangin ang dalawang pari, kasama ng mga magigiting na kabataang sundalo ni Jesus.
na naroon sa loob ng malaking van. Nanula sa labi ng isa sa kanila. Napatingin ang lahat sa tinitignan nito. Sa nakahimpil na itim na sasakyan kung saan naglalabasan ang ilang kalalakihan at kababaihang nagpapasukan naman sa tapat ng kinaroroonan nila. "Hayan na sila!" Pagkasabi ay nagsikilos na ang grupo ni Christian. Kasunod ang dalawang pari. Maingat at palihim nilang sinundan ang pagpasok ng mga dumating. "O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kayo na po ang bahala sa amin." Halos iisa nilang panalangin nang tumambad sa kanilang paningin ang bahay na sa labas pa lang kilabot na ang hatid. Tumayo ang maestro sa harapan ng mga lalaki at babae. "Mga kasama, dumating na ang itinakdang panahon upang muling maitayo ang ating pamayanan. Sama-sama nating sambahin at purihin ang Panginoong higit na makapangyarihan sa lahat, ang magbibigay sa atin ng walang katapusang biyaya at pagpapala. Sabay-sabay nating tawagin ang kanyang pangalan." Dumadagundong ang tinig nito. Sumang-ayon naman ang lahat ng naroroon at sabay-sabay na humuni ng isang awiting nakaliliyo sa timyas. Tila ipinaghehele ang naging pakiramdam ng mga hindi imbitado sa ritual. Ang dalawang pari at ang mga kabataang kasama nito at nakapasok na rin sa loob. Mabuti na lamang na paghandaan na nila ang bagay na yon. Gaya ng bidang lalaki, sa alamat ng isang ibong nagiging bato ang sino mang maiputan. Sinugatan ng mga ito ang sarili. Dahil sa kirot na wala ang antok na kanilang nararamdaman. Matapos ang paghuni at pag-usal ng mga katagang, ang mga kasapi lamang ang nakauunawa. Pumagitna na sina Leila at Rebecca. Pareho silang nakasuot ng abuhing damit na ang bewang ay napapaikutan ng manipis na baging. Wala na sa sarili si Rebecca matapos makainom ng juice. Sunod-sunuran lang sa nakaalalay sa kanya. Sa basement. "Mang Allen!" Tawag ni Christian pagkakita sa lalaking nakagapos at nagpipilit makawala. Dali-dali itong lumapit. "Christian!" Pag-asa ang himig ni Allen sa pagdating na iyon ng binata. "Kasama ko ang mga sundalo at sina Padre Manuel at Padre Vicente," sabi nito, habang maliksing kinakalag ang pagkakagapos niya sa haligi. "Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at nakarating kayo. Si Rebecca, kailangan nating mailigtas ang aking asawa." Oo, Mang Allen. Pero dapat munang malapatan ng lunas ang mga sugat niyo para huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagkaraan ng ilang sandali, nanunumbalik na ang aking lakas.
Baliwala na ang mga sugat ko. Dapat sana nagkabali-bali na ang mga buto ko sa lakas ng pagbalibag sa akin ng maestro. Ngunit heto, nakakatayo na ako. Ho? Hindi makapaniwalang sambit ni Christian. Kung ganun tayo na ho. Sandali lang. Pigil ni Allen. Pagkasabi, ay lumapit sa lugar na pinaghagisan sa kanya ng maestro. Nakasunod naman sa kanya ang paningin ng binata. Nakita ko na! Bulalas ni Allen habang tangan ang isang krusipihong punyal na ang talim ay nagmula sa pako na bumaon sa mga kamay at paa ni Jesus sa bundok ng Golgota. Ang orihinal na punyal na maglalago sa katawan ng dyablo. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Padre Manuel ng gabing kasama si Rebecca. Kailangan nating lansihin si Rebecca, Allen, upang magawa nating lansihin ang dyablo. Ang kawangis ng hawak mong punyal ang ibibigay natin sa kanya. Matapos maisuksok ang punyal sabay ng nakatali sa kanyang bewang, nagmamadali nilang pinuntahan ang mga kasama. Sa itaas ng bahay, sinugatan ng maestro ang sariling pulso gamit ang balaraw na ang puluhan ay mukha ng diablong pinaniniwalaan. Ganon din ang pulso ni Leila at Rebecca at saka pinatulo ang kanilang mga dugo sa nakasahod na kupita. Ngayon na mga kasama! Sigaw nito at saka iniangat ang balaraw sa may gawing ulunan. Napangisi si Concha nang makitang iniangat na rin ng mga bagong kasapi ang mga punyal na tangan. Napapaniwala nila ang mga ito na magtataglay nga ng walang hanggang kabataan at kalakasan kung kikitlin ng mga ito ang sariling mga buhay upang muling mabuhay. Walang kamalay-malay ang mga ito. Nagagawin lang alay ang lahat ng mga kasama sa ritual na nagaganap. Walang pag-aalinlangan. Itinarak ng mga bagong kasapi sa sariling mga dibdib ang mga hawak na balaraw. Nang hilakbot ang grupo ng dalawang pari sa nasaksihan. Ngunit hindi sila makakilos. Hindi nila mapipigilan ang mga ito dahil sa napakalakas na pwersang nakaharang sa kanila. Ang tamang oras upang isagawa ang kanilang binabala ay hinihintay nila. Nang iangat ni Leila ang kupitang naglalaman ng dugo, ngayon na, hudyat ni Padre Manuel sa mga kasama. Natigilan naman si Leila. Nasira ang konsentrasyon sa ginagawa ng makaramdam ng panganib. Nagkulay dugo ang ugat sa mga mata nito at sa isang iglap, nagtalsikan ang mga nagtangkang lumapit. Sige, Leila. Ipamalas mo sa mga pangahas na yan ang taglay mong lakas. Patunayan mo sa kanilang lahat ang kapangyarihan ng anak ng Diyablo! Magkasabay na bumanggit ang panalangin ng dalawang pari.
Nilingon ni Leila ang dalawang alagad ng simbahan at pinalutang sa ere. Pabaliktad. Patuloy pa rin sa pagdarasal ang mga pari. Kahit pa ang lahat ng dugong dumadaloy sa mga ugat ay sa ulo na papunta. Pinaikot ang mga ito at saka ibinalibag sa matigas na upuan. Nahinto sa pananalangin ng mga pari. Ininda ang naramdamang sakit. Gamit ang mga sandatang matagal sinanay kung paano gamitin, inatake ni May at Ryan si Leila. Ininda ni Leila ang tama ng latigo mula sa ugat ng pinakamatandang puno sa bundok Dolores. Ganon din ang nakapupuwing na abo mula sa sinunog na benditadong palaspas na binudbura ng pinong asin. Ngunit, sandali lamang ay nakabawi na si Leila. Galit na galit itong tumili. Kasabay nun ay nagmistulang tuyong dahong tinangay palayo sina May at Ryan at tumama sa matigas na dingding ng bahay. Isang palaso ang pinawala ni Christian. Sapul si Leila sa sikmura. Ngunit tila nagulat lang at pagkatapos ay walang anumang binunot ang lumagos na tudla. Humalakhak ito kasabay ng mabilis na pag-angat ng kung ano-anong matutulis na bagay at humahagunot na pinuntirya ang binatang pumana. Nakapagkubliman ay nahagip pa rin ng sariling sibat ang balikat ni Christian. Kasabay ng nagaganap na iyon. Rebecca! Rebecca! Sigaw ni Allen. Tila nagising naman ang ginang sa pagkakahimbing. Allen! Allen! Nagpilit itong kumawala sa pagkakahawak ni Concha at nagtatakbo palapit sa asawa. Nagtagis ang mga bagang ng maestro nang makitang magkayakap ang dalawa. Muling sinilip ang mapulang buwan sa langit. Magagawa pa niyang kitla ng buhay ang lalaking kayakap ng babaeng tumanggi sa kanyang alok. Mabilis siyang nakalapit at marahas na tinabig si Rebecca. Sumadsad ang katawan ng ginang at humampas sa konkretong lababo sa kusina. Rebe! Hindi na nagawang lapitan ni Allen ang asawa sapagkat hawak na naman ang maestro ang kanyang leeg. Mula sa bewang, hinugot niya ang krusipihong punyal at itinagis sa braso nito. Napasigaw ang maestro sa sakit. Umuusok ang nahiwang laman. Sinamantala na ni Allen ang pagkakataon. Sumugod siya at nang makalapit, ibinaon sa dibdib nito ang krusipihong punyal. Umaringking sa sakit ang maestro at paurong na lumayo. Si Concha, hindi malaman ang gagawin. Nang silipin niya ang buwan, ay papusyaw na ang dumurugong kulay. Kailangan ng mainom ni Leila ang dugo sa kupitang hawak niya. Walang dapat matapon, isang patak man lang. Kung kaya, agad niya iyong inagapan. Ngunit nag-aalala siyang baka tuluyang mapahamak ang maestro, pinaglilingkuran, kung hindi dadaluhan. Limitado ang lakas nito sapagkat nasa katawan pa ng taong nasa katawan naman ito. Katawang nang makalabas sa loob ng kuwebang pinagkulungan ay di na magagawang muling balikan. Nag-isip siya ng ibang paraan.
Leila, ang maestro! Paghingi niya ng tulong. Mabilis ang naging paglingon ng paslit. Sa nakitang kalagayan ng maestro, ang anyo ay lalong bumangis. Magbabayad ka! Sigaw nito, kasunod ng pagsugod kay Allen. Krusipihong punyal ang isinalubong ni Allen sa sumusugod na kalaban. Ngunit hindi sumayad ang dulo nun sa dibdib nito. Humalakhak ang paslit at pailalim siyang tinitigan. Ramdam niya ang malakas na puwersang pumigil sa kanya. Anong pilit man, ay hindi niya magawang itarak o ilapit man lang sa dibdib nito ang krusipihong hawak. Wala rin siyang nagawa nang sapilitan iyong fumihit patungo sa tapat ng sarili niyang dibdib. Leila! Huwag! Sigaw ni Rebecca nang magkamalay at makita ang asawa. Nasira ang konsentrasyon ni Leila nang makitang nakatayo na ang babaeng dahilan ng kahangalan ng ama. Tamang-tama ang gising mo, Rebecca. Panoorin mo kung paano ko kikitlan ng buhay ang lahat ng narito. At pagkatapos, isusunod agad kita! Sigaw nito. Hindi nag-aksaya ng panahon ng ginang nang makitang naipihit ni Allen ang punyal at muling naitutok sa dibdib ng minahal na anak. Sumugod siya at binalya ang katawan ng paslit papunta sa katapusan nito. Lumagos sa dibdib ni Leila ang krusipihong punyal. Ang inaakala nilang katapusan nito ay hindi naganap. Natigilan sila nang dahan-dahang nahugot ang patalim at nahulog sa sahig. Nakapangingilabot ang halakhak na pinawalan ni Leila. Napakalaki mong hangal, Rebecca! Bakit mo na naising kitlin ang aking buhay kung iyon din ang iyong magiging katapusan? Makahulugan nitong sabi. Samantala, si Concha, alumpihit na. Palipat-lipat ang tingin kay Maestro, kay Rebecca, kay Allen at sa bilog na buwan. Leila! Malapit nang matapos ang pagdurugo ng buwan. Kailangan mong makumpleto ang ritual. Saka mo na paslangin si Rebecca kapag nabuksan mo na ang lagusan. Pananaway nito, sabay abot ng kupitang may lamang dugo. Natigilan si Leila sa narinig. Dahan-dahan itong pumihit paharap kay Concha at tinanggap ang kupitang naglalaman ng dugo. Sa ginawa ni Leila, nakasilip ng pagkakataon si Rebecca. Sinabayan ang pagpihit ng mukha ng anak. Alam na niya kung paano pipigilan ang batang siya ang nagluwal. Naalala niya ang sinabi ni Concha habang inaalalayan siya papunta sa ritual. At ngayon nakatitiyak na siya sa ibig nitong sabihin. Dahil na rin sa sinabi ng anak. Nagmumula sa iyo ang kalahati ng hininga ni Leila, Rebecca. Kaya kahit gustong gusto na kitang burahin sa landas ko, ay hindi kita magawang patayin. Panonoorin ko na muna
kung paano ka pahihirapan ng ina akala mong anak. Nailing siya nang ngayon lang maintindihan ang sinabing iyon ni Concha. Habang pinagmamasdan ng anak, isang desisyon ang kanyang nabuo. Bago pa man na ilapit ni Leila sa bibig ang labi ng kupita, itinarak na niya sa sariling dibdib ang krusipihong punyal. "Huwag!" sigaw ni Concha habang unti-unting nagiging abo. Ganon din ang nangyari sa naaagnas na katawan ng maestro. Natigilan si Leila sa nakita, lalo na nang hugutin ng ina ang punyal sa sariling dibdib at saka itinarak sa dibdib niya. Sinalo ni Rebecca ang katawan ng anak bago pa sumayad sa malamig na sahig. Lumuluha niyang hinaplos ang mukha nito. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Kailangan tong gawin ni Mama para wakasan ang iyong kasamaan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako." Ipinaling niya ang mukha sa asawang tumakbo palapit sa kanya. "Paalam, Allen. Paalam, mahal ko. Nagawa ko pa rin itama ang pagkakamali ko, hindi ba? Makakaharap na ako sa Diyos. I'm sorry, Allen. I'm sorry." Tumango si Allen, bagaman patuloy sa pag-agos ang luha. Nakita niyang ngumiti si Rebecca nang higitin ang huling hininga. Kasunod nun, nalagot rin ang hininga ng paslit na nasa kandungan nito. "Rebecca. Rebecca." Anas niya habang walang patid ang pag-agos ng luha. Isinakripisyo ni Rebecca ang kanyang buhay upang tuluyang wakasan ang pamayanan ng kulto sa San Martin. Makalipas ang 5 taon, pinanonood ni Allen ang pagsasanay na ginagawa ng mga kabataan sa malawak na bakuran ng lumang bahay ampunan. "Maestro Allen, dumating na po si Ginoong Chester." Pagbabalita ni Christian. "Susunod na ako, Christian," tugon ni Allen. Tumingala siya sa langit matapos pawalan ang isang malalim na paghinga. "Rebecca, hindi masasayang ang pagsasakripisyo mo. Lilipulin ko silang lahat." Aniya, bago naglakad patungo sa panauhing naghihintay. Si Allen na nasa katawan ng maestro na hindi tumatanda at may kakaibang lakas ang naging tagapag-ingat ng krusipihong punyal. Sa kanya rin inihabili ni na Padre Manuel at Padre Vicente ang pagpapatuloy sa misyong naiwanan. Wakas.